Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi ho natin. Good morning. And thank you Lord, umaaraw po ulit, no? Ang sarap maglabas ng sampay, no? Dahil ho ay may araw yung aking mga damit ho ay ilang araw na hong malamig at basa dahil sa bagyo. But thank you Lord. But we do not know until when. So Lord please, pagdasal ho natin dahil nakapasok na daw yung minsan na namang hindi naman invited, no? Pagtapos ni Christine, si Leon, no? Yung aso namin, ang pangalan si Leon, no? Kaya tinatago ho muna namin aso, no? Baka lalong lumakas yung bagyo. So pray. But as I have said, today is actually the Prison Awareness Sunday. Every last Sunday of the month of October, inilalaan po natin ito para sa pagdarasal pa, dagdag dasal sa mga kapatid nating bilanggo. So we pray for them. Supposed to be meron tayong second collection for them. So ihanda nyo na lang po yan for next week. Because as we know, mas matindi ho ang pinagdaanan ngayon ng mga kababayan natin dahil sa bagyong Christine. So mamaya ho, we will have our second collection for the victims. We will give our share. No? Ang ating pong simbahan ay mag-aambag pa rin. Bahagi tayo ng pag-aambag. Hindi lang sila. Hindi porket maliit lang o simple ang ating simbahan ay sila na lang malalaki. Ay hindi. We have our share. Dahil nung binigyan naman ng Diyos ng biyaya, hindi lang naman sila, tayo rin, di ba? So kung tayo ay magbabahagi ng biyaya, tayo rin. Hindi lang sila. Kahapon ho, ang ating simbahan sa ngayon po ay we have our simple donation drive. We are collecting clean bottled waters. And of course, magbibigay ho tayo ng hot meals. Kahapon nagsimula na ho tayo mamigay. Ilan sa mga members ng ating PPC at staff, we went to Noveleta, Cavite para malapit-lapit lang humuna. Tayo ay naghanda ng pagkain na pwede nang kainin, malinis na tubig, saging of course. Pagpunta ho namin doon, papunta pa lang kami ay kitang-kita na yung bakas. Nagkalat ang mga sopas sa kalsada, kahoy, gamit sa bahay. At nung mas malapit na kami doon sa area, talagang ang kakapal pa rin ng putik. Kasi ho yung dike, katapat mismo ng chapel ay nasira. Kaya ho yung tubig talaga ay dumausdos sa kanilang lahat. So nagpapila tayo. Ang pumila ho, bata, matanda, mayaman, mahirap man. Sabi nung isang, alam mong medyo nakakaluwag-luwag, nakaka-LL, no? Sabi niya, pwede rin ba kaming pumila? Pwede rin ba kaming pumila? Sapagkat marahil natatak na sa isip nila, ang tingin kasi ng mga tao dito sa amin, mayaman kami. Kaya baka hindi kami pwedeng pumila. Hindi. Yung tubig naman hindi umiwas sa mayaman eh. Lahat dinaanan. Pwede. Mga kapatid, siguro dapat matutunan na natin kahit walang bagyo. Huwag mong tignan ng katayuan. Pakiramdaman mo yung pinagdaanan. Huwag mo lang laging tinitignan ng katayuan. Makiramdam sa pinagdaanan. Napakaganda ho niya sa ating gospel ngayon. Bartimeo. Isang bulag, walang makita. Hindi nakakakita, and yet, ano ang sabi ng ating kwento ng Ebanghelyo? Paano siya gumaling? Hindi niya nakita ang Panginoon. Pero narinig niya ang Panginoon. Naramdaman niya ang Panginoon. So hindi natin kailangan makita. Hindi mo kailangan pumunta talaga doon sa mga biktima sa Bicol, sa Batangas, sa Laguna, para magsimula kang tumulong. I am sure, nararamdaman mo. Narinig mo na. Pero sana sila rin. Nakikita na natin sila o hindi man natin sila nakikita, narinig natin at naramdaman na. Kaya wag mo nang pigilan pa ang kabutihang ipinagkaloob sa ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ho kami sa kabutihang lobo ng ating kabarangay din. Wala naman ho tayong sasakyan dito sa simbahan. 317, no? Sila, ano bang barangay, tita? 3717,
Si Tita Rio, happy birthday. No? 717 ho, Barangay 717, nagpahiram muna kanilang sasakyan. At yun ang ating nagamit. So ito yung mga pagkakataon na tanggalin na natin. Huwag natin pairalin yung anumang pagkakaiba-iba. Kompetisyon. Pairalin natin yung ibinigay ng Diyos sa ating angking kabutihan na magagamit natin. Kaya nga, sabi ng ating unang pagbasa, ipahayag natin kung paano iniligtas ng Diyos ang kanyang bayang Israel. Yung leader nila doon bumulong sa akin nung inaabot namin yung mga pagkain o bago pa lang iabot. Kasi talaga namang bago po ako mag-abot, kahit dito sa atin, ako po muna ay nagsasalita at nagdadasal. Bumulong ngayon yung kanilang leader, Father, bigyan mo naman ng moral advice. Palakasin mo naman ang loob nila. Sa isip-isip ko, ito na nga, sasabihin ko na nga. Pero kita niyo po yung gusto nila, yung kailangan nila, ay yung magpapalakas ng kalooban nila. So kung wala rin naman tayo maibibigay na maganda, wag na tayo magsalita pa. Kung hindi ka lang naman tutulong, if you will not help them, do not hurt them. Kung hindi ka rin magbibigay, wag kang maingay. Ang sabi ng Panginoon, ang ikwento ninyo ay kung paano iniligtas ang bayang Israel. At sana yun ang mangyari. Nakakatuwa ho dahil nung nagbibigayan, sumigaw yung bata, may rainbow. At pagtingin ho namin, may bahaghari habang nagbibigayan. Mga kapatid, sa pagkapatuloy na misa natin, sabi ng ating ikalawang pagbasa, pinili ng Diyos ang mga pari noon, ang saserdote, para maglingkod. Tulungan ang mga nangangailangan. Kaawaan ang mga nangangailangan. Paglingkuran ang bayan. Tandaan ho natin, pag sinabing pari, hindi lang kami mga ordain. Lahat tayo ay nakihati sa pagkapari ni Kristo. Dahil nung bininyagan tayo, ang misyon ni Kristo ang tinanggap din natin bilang hari, pari at propeta. So ano ngayon yung misyon natin bilang pari? Maglingkod. To serve. At yun ang pairalin natin. Sa misang ito mga kapatid, ipagdasal po natin na sana umulan man o umaraw, pairalin natin ang ugali nating maglingkod. Tanggalin natin ang anumang pagkakanya-kanya at kompetensya. Tularan natin si Bartimeo na sana sa bawat sandali ng buhay natin, nararamdaman natin, hindi man natin nakikita ang pagdaan ng Panginoon sa buhay natin. Hindi mo man nakikita ang dulo gamit ang iyong mata. Makiramdam ka na araw-araw, dumadaan si Kristo ang ating pag-asa. Kaya muli, huwag tayong laging tumitingin lang sa katayuan. Gamit ang ating puso, makinig, makiramdam sa pinagdadaanan. Amen.